So ayun guys, no, samahan niyo ako, pumunta ako sa Concepcion Malabon kasi meron akong nahanap sa online na carrier para sa aking Japan bike na size 27. So dahil pick up mas mura, tsaka chrome plated na naman siya. So shoutout para kay Sir PG, no. Bali ang ano niya is location niya sa BNR Malabon. Ang ruta ko pala ngayon is papuntang Ugong, Valenzuela. Yun yung daanan ko. So shortcut lang naman. Tapos tagos dito is Malanday. Tapos Karuhatan, ikot pabalik papuntang Malabon. So medyo malayo-layo ito, no. Ang pagpadyak. Gamit ko is Japan bike na yung binili namin dito sa din sa Valenzuela. So yun guys, no, bali habang nagbabike tayo ngayon, bali i-share ko sa inyo yung mga baguhan na gustong pumunta ng Maynila tapos natatakot gumala. So daw siya mga nag-apply ng trabaho. So yun yung topic ko ngayon, no. Sana makatulong sa inyo dahil kung legit na mga agency yung gusto nyong puntahan. Tapos ayun guys, no, bali hindi ako sure kung hiring pa ba sila ng factory worker. So ito yung mga agency pala dati na naging agency ko rin nung nag-a-apply ako ng trabaho. Medyo tigi-isang taon din ako sa kanila. Tapos kayo na balang dumiskarte kung puntahan nyo ba doon or tawagan nyo sila, i-Google Map nyo na lang yung kanilang location. Pero ibibigay ko yung mga address nila kung paano pumunta doon. So unang babanggitin ko is yung Precious Starman Power Agency. So nasa Mito Road siya, no. Mula sa UE, galing kayo ng Monumento, tawid kayo sa kanto ng papuntang UE Litre. Tapos ang sakayan doon ng jeep dito sa gitna ng Pure Gold at saka yung SM Hypermarket. So nandun yung mga sakayan ng jeep papuntang UE. Tapos pagdating nyo sa stoplight doon sa may UE na school, baba kayo doon, tapos hanapin nyo yung kay Mito Road, kanan kayo, pasok kayo doon, tapos tanong-tanong lang kayo doon, lakad kayo konti, tanong-tanong kayo kung saan yung agency ng Precious Starman Power. So nandun, mag-apply kayo doon. May tindahan yun, maliit lang siya, pero nasa loob sila. So tanong kayo doon kung ano yung mga available na trabaho. Tapos yung pangalawang agency na available ngayon, try nyo rin puntahan. Andun sila sa may Malanday. Kung tanong nyo rin doon kung hiring sila, doon ako mag-apply kasi yung mga agency na yan is mga legit naman yan. Sila yung magdi-dispatch sa inyo sa company. So na nag-agency pala, no, is Ayaman Power Services Incorporated. So nandun siya sa number 11 Alsan Building, MacArthur Highway, Malanday, Valenzuela. So andyan yung telephone number nila. So tawagan nyo lang kung ano yung available at saka vacant na time, kung tumatanggap sila ng mga walk-in or hindi. Kung gusto nyo puntahan, no, bali ang sakay niyan is kung galing kayo dyan sa Cubao or Balintawak or Muñoz, tapos Monumento, at sakay kayo ng bus na biyaheng Malanday, tapos sakay kayo doon, diretso lang naman yan, pinakadulo mismo yan, sabihin nyo sa driver doon sa may Meralco sa Malanday, pinakadulo. Tapos sa unahan niyan is meron yan siyang Jollibee, likod nun is nandun yung generic pharmacy. So akit kayo dun sa gilid, may hagdan, nasa first floor lang yung agency na IAM. Tapos tanong kayo dun kung anong mga vacant na nila na job. Tapos kasi kadalasan is mga factory worker, hindi ko alam yung mga hawak na company nila. Subukan nyo na mag-apply dun. Tapos pero naman sa numbers, pwede nyo naman tawagan yan kung bago kayo pumunta. Tawagan nyo muna kung tumatanggap sila ng mga walk-in na applicant kasi alam nyo ngayon pandemic, sayang na yung pamasahe nyo pumunta dun tapos hindi pa sure. So mas maganda tawagan nyo muna or magpabook muna kayo kung anong process nila. Tip ko lang sa inyo, no, kasi dito sa Metro Manila, based on my experience, kasi dati na ilang beses ako na loko rin, no, dyan sa may Cubao, sa may Farmers, marami yan. Tapos sa may Shaw Boulevard, marami dyan yung mga nag-aalok ng
nag-aalok sila ng nagbibigay ng mga flyers, so ingat kayo dyan kasi dati pinatos ko yan eh, so nadali ako doon. Ang modus nila is bibigyan kanila ng papel, tapos kunwari offeran kanila ng trabaho, tapos pagdating doon isasama kanila sa sa kanilang agency. So ito yung mga tip na ibibigay ko sa inyo, no? Pag mga ganon kasi yung parang pinipilit kanila kasi mga agent yan, doon pa sa medical nakikita na sila sa'yo. So pag ganong case, so na gusto kanilang kunin, ang gawin mo is tawag nito yung wag mo silang entertainin. Tapos pag gusto ko na pa-applyin, kasi ang nangyari sa akin yung dati dan, pinatos ko yan, kumbaga sumama ako doon, tapos doon pa lang sa interview na hindi pa kami natanggap, pinamedical na agad. So yun yung malaman nyo yan kung bogus yung mga agency, kasi nag-medical agad na hindi ka pa nakapasok ng trabaho, isa yun. So ang medical nun is nasa 750, so magkita na sila nun. Tapos nung sabihin mo mga local lang naman na trabaho yan, sabihin mo dito lang naman sa Manila, so hindi ka dapat pumapatol sa mga ganun, no? Na kasi mga mandraya yan sila. Ang gagawin sa iyo kasi medical muna, tapos wala ka pang employer. So yun yung mga modus nila, na experience ko rin dati yan dalawang beses, kasi nung baguhan pa ako, wala akong alam dito sa Metro Manila ng mga talaga mga agency na yung yung mga legit. So saka ka na magpa-medical, no, pag natanggap ka na sa trabaho, pag may employer ka na. Ang ang process kasi niyan, dapat muna pumunta kayo sa agency, so interview ng agency. Kung pasado naman, so yun, huwag nyo ibigay yung original nyo, dapat Xerox. Tapos yung agency is magbibigay ng referral na sulat yun na papunta dun sa company na pag-applyan nyo. Tapos pag natanggap na kayo sa company na in-applyan nyo, babalik ulit kayo doon sa agency. Tapos yung agency na, kung ano yung dokumenta kailangan mong isa-submit dun sa kanila, sa company, so required yun. Tapos kung kailangan nila ng medical, saka na kung tanggap ko na sa company na in-applyan mo, saka kung required ng company na kailangan nila ng medical, so obligado ka mag-submit ng medical. So magbibigay ng referral uli yung agency kung saan clinic ka pwedeng magpa-medical. Yung dati nangyari sa akin is doon ako nag-apply sa Shaw Boulevard, ang layo nun. Tapos pinapunta nila ako doon sa may Paranaque. Ang layo ng mga company. Tapos pagdating ko doon is hindi pala sila nag-hire ng empleyado. So dahil sa experience na yun, ayaw ko nang maranasan yun, no? Tapos ang hirap ng ganun, lakad ko, pamasahe mo pa, tapos di pa sigurado yung yung lakad kung matatanggap ka doon sa applyan mo. So kailangan marunong ka dumiskarte dito sa Maynila, kasi marami mga agency na yung pagtingin niya sa'yo is hindi talaga parang probinsyana ang datingan or probinsyano. Yun yung mga gusto nila kasi walang alam, mabilis nilang maloko. Yun, nadali rin ako dati niyan. Kapag mag-apply kayo sa agency, ang kunin nyo muna na requirements is barangay clearance, cedula, tapos police clearance, tapos NBI. Yun lang muna. Saka na kayo kumuha ng mayor's permit, saka medical kapag natanggap na kayo sa trabaho. So wag muna kayo kumuha ng ng mayor's permit, kasi pag kumuha ka sa kanyo, may pipilapan kayong form doon. Yan, tanong kung makakapasok agad kayo, kasi required doon ang company na tapos to be followed na lang yun. Tapos yung mga school credential, Xerox yung ibigay nyo sa agency, huwag yung original, pakita nyo lang. Pero pag sinabi lang kukunin nila, huwag mong ibigay lahat na yan, mga Xerox, pati yung sa company. Hindi pwede na ang agency is yung original kukunin niya, kasi iipitin kayo niyan pag ganong agency.
yung original na mga document mo kinuha nila. So hindi agad ibibigay sa yan. So mapipilitan ka kung ano yung gusto nila. Kaya ka na nilang hawakan kasi nandun sa kanila yung mga original document. Ang hirap kumuha ng mga document dito. So local at international, no, kapag nag-guide sa mga agency, kahit ba sabihin natin dito ka lang mag-apply sa Metro Manila, so wag na wag mong ibibigay yung ano mo, yung original na document. The same din sa kapag international, katulad yan, mag-apply ka ng ibang bansa, pag sinabi ng agency na kukunin nila yung original na passport mo, wag na wag mong ibibigay, dapat Xerox lang lahat yan, kasi maraming nagko-complain yan na hinold nung agency yung kanilang original document, which is bawal na bawal yan. Pwede ka mag-file ng kaso against sa kanila. Dapat mga Xerox lang dapat ang ibibigay mo, kasi pag marami yung nangyari na nagreklamo sa Rapid Tulpo Action sa mga document nila na original. So wala karapatan ng agency, no, na kunin yung original na document. Always yan Xerox ang pwede lang tingnan, pero hindi lang pwedeng i-hold yung mga document mo, kasi pipirahan ka nila kapag hawak nila yung original na document. So na-experience yung marami dyan pag pumunta ka dyan sa Cubao. Lalo dami dyan nag-aalok dyan ng mga flyers na bibigay na sabi nila is trabaho. Tapos pag pinatos mo yan, hihingan ka agad ng 500 na wala ka pang employee. Dapat mautak kayo, no? Iwas modus, kasi alam niyo sa panahon ngayon mahirap ang pera. Yung mga na-experience ko is ayaw kong ma-experience nyo ngayon, kaya dito sa channel ko is nagbibigay ako ng mga idea saka tip, kasi hindi lang more on electronic yung tinuturo ko dito, is nagbibigay din ng idea sa mga probinsyano na pupunta ng Maynila, kasi naranasan ko yung hirap dito na walang trabaho. Pag nandito ka is bawal ka matenga, bawal ka na walang trabaho, kasi lahat dito is binibili. Pati yung boarding house is mahal. Pinakamababa dito is swerte ka kung may makuha ka na 2,000. Yung mga 2,000 niya medyo malayo na yun sa city. Buwa dito sa Metro, sa Quezon City ito ng Sura. So medyo mahal ang boarding house dito. Nasa 3,500 pataas. Maliit pa yun, studio type lang yun. Pero pag yung mga malalaki, papatak na ng 5,000 yun. So kailangan todo sikap ka talaga dito sa Manila. Huwag kang pag nakapasok ka sa trabaho, so do your best. Kailangan galingan mo na marinyo ka. Kasi pag hindi ka marinyo is back to zero ka naman, another apply na naman, lakad na naman ang mga requirements. Tapos yun, actually ngayon bawal naman yung endo-endo, kaya nagdedepende pa rin sa performance yan. Kung magugustuhan ka ng company, so i-renew ka, pero pag hindi, so better luck next time na lang. So ayun, papuntang Malabon na rin ako guys. Kung gusto nyo palang makabisado yung Metro Manila, so wag kayong matakot. Kung high-tech na ang panahon ngayon is may Google Map na. Gamitin niyo yung Google Map para makabisado nyo. Pag-aralan nyo yung Google Map, kasi isa yan sa diskarte ko dati, kaya nakabisado ko yung Metro Manila. Kung dyan kayo sa kung sa South, nandyan yung mga Parañaque, Alabang, Cavite. Pag sa North naman, yan yung mga papuntang Bulacan, tapos Fairview, mga Commonwealth. So nandyan siya, kailangan makabisado niya. Tapos yung mga sakayan, huwag kayong matakot sa hindi kayo maliligaw dito sa Metro Manila, kasi alam niyo bakit? Tagalog yung salita, hindi naman Chinese ang salita dito. Kaya isang nyo dyan is huwag kayong mahiyang magtanong. So ayun guys, kung nagbabala kayo pumunta ng Metro Manila, so siguraduhin yung may kamag-anak kayo dito na matutuluyan, kasi hindi biro dito na mapapasubo kayo, tapos pagdating dito is mahirapan lang kayo maghanap ng trabaho. Saka dapat yung kamag-anak nyo is close nyo, kasi habang wala kayong trabaho is meron siyang umalalay sa inyo. So ayun guys, medyo malapit ako sa may BNR, sa may Concepcion, Malabon, yung area natin. Nandito na. So hindi ko na video yung kay sir, pagkuha ng item. So hawak ko na yung carrier para sa Japan bike. So ayun sir, salamat sir sa smooth na transaction. So yun, babalik na rin ako sa
Quezon City. So ang request nito is dadaan ako sa sa EDSA. Iikot ako para pampapawis. Ang tagos ko is Monumento, tapos tumbok nun is na Balintawak Muñoz, tapos paproject 8 ako balik papuntang bahay. So pag dito ka pala sa Metro Manila, huwag kang basta-basta magtitiwala dito. Kasi pag nakita nilang probinsyano yung datingan mo is mabilis ka nilang maloko. So kasi nangyari sa akin yan dati, yung bis pauwi ako ng Fairview Patanaw Sora is may tinanong ako matanda, kasi tiwala naman kasi medyo may edad na eh. So nagtanong ako yung sakayan papuntang Fairview. So ang tinuro is papuntang Alabang. So ayun, sumakay ako ng bus galing sa may Cubao, sa may Farmers Market. Nakarating ako doon sa may Shaw Boulevard. Tapos nung pagbayad ko na, so sabi ng conductor ng bus na mali yung nasakyan ko, tawid ako sa kabila. So grabe yung pahirap, tapos rush hour pa. So ang hirap ng sumakay pag rush hour dito kasi punuan yung bus, kailangan mo talagang siksikan. So ang ginawa ko, tawid ako sa kabila. Tapos ang tip ko sa inyo, kapag magtanong pala kayo, doon kayo magtanong sa mga guard. Tapos wag lang sa isang tao tanong ba, nagtanong kayo dito kung saan kayo papunta. Tapos kung hindi kayo sigurado sa sagot niya, magtanong uli kayo sa ibang tao rin na dapat more or 5 tao yung tanungan nyo kung tama ba yung location na ituturo ng pinagtanungan nyo. Kasi mahirap pag ka dito, pag naabutan ka ng rush hour, kasi mahirap ang sakay, punuan ng mga bus at jeep. So ang minimum pala dito ngayon sa Metro Manila is nasa 537. Tapos bihira ka lang din maka-encounter ng company na tuloy-tuloy yung overtime. So dahil pandemic ngayon, maraming bagsak ang ekonomiya natin, maraming company yung walang overtime. So malaking tulong ang overtime, Tapos kung medyo malayo ka pa sa city, habawa niyan is nasa Quezon City yung trabaho mo, tapos doon ka pa umuwi sa Bulacan, medyo malayo yun, matraffic, saka mahirap sumakay, commute. So kung walang overtime yung company nyo, isinganga ka talaga. Kaya kailangan dito magtipid, marunong ka magtipid. Tapos kung may company na bihira ka lang talaga maka-encounter ng company na nagre-regular, kung hindi ka skilled, marunong contractual lang talaga dito. So pag natsambahan mo yung nagre-regular, so swerte, kasi may benefits ka, tapos ipon ka na lang. Pero sa panahon ngayon, dahil pandemic, mas gugustuhin ka pang nasa probinsya isa dito sa Maynila, kasi hindi ka basta-basta labas dito na wala kang face shield at saka face mask. Tapos minsan kasi hinanapan ka ng quarantine pass. So yun yung mahirap. Bukod sa agency, meron din siyang isa pang way na online din siya, na para siyang job street. Pero ito is Indeed na application. So online to siya. Gawa kayo ng create kayo ng account dyan, tapos lahat ng mga background nyo, work experience, lagay kayo dyan. Tapos pag nag-create kayo ng account, so search yung work na gusto nyo apply, factory worker, tapos location, kung dito lang din sa Metro Manila, kung sa akin mas malapit. So mas prefer ko tong mga ganitong online na mag-apply, kasi antay ka na lang kung kailan ka tawagan. Tapos kasi pwede ka na mag-apply kahit sa cellphone, kasi ang resume mo nandun na siya. Tapos ang nangyari sa akin, kasi nag-send ako ng ng resume doon, nag-apply ako doon sa isang laboratory siya, GM Tolman Laboratory, sa paggawaan siya, bali trainee lang ako doon. Kailangan kasi tapusin mo yung training, tapos mababa lang kasi bigay, kaya umalis din ako, hindi siya minimum. Tapos yun, legit to siya guys, kasi na-experience ko na rin to, ginamit ito application na to is ginamit ko na rin dati, subukan na rin siya. Tapos mas maganda kung wala kayong trabaho talaga habang
wala kayong ginagawa dyan is mag-apply kayo. Maraming apply ko ng apply sa online, kasi kung sino yung unang tatawag, tapos kung masiyang sa yung trabaho, so okay lang, patusin mo na. Pero pag yung medyo mahirap, so depende rin sa area mo. Kung mas malapit sa bahay mo, so mas maganda, kasi less hassle sa biyahe. Kasi dito sa Metro Manila, ang kalaban mo is yung traffic. So ayun, ang i-share ko is yung application na Indeed. So maganda to siya, legit, para siyang job street na application. Ito rin nata to para binago lang pangalan. So apply kayo dyan, mag-send na kayo ng mga resume sa mga company, tapos waiting kayo ng text or call, tapos saka kayo pumunta dun, kasi direct ang iba dyan hindi ka na hindi mo na kailangan ng magpapakahirap pa sa lakad ng lakad. So ito is pwede ko siyang sa inyo maibahagi, kasi nasubukan ko na rin yan na mas mabilis dito makapasok sa mga factory worker, kasi maraming company dito, at saka yung sa mga mall. So yun, pwede yan siya. Tapos pero mas yung applying ko, mas marami ang factory worker talaga siya na hiring Tapos kung skilled worker ka naman, technician ka or electrician, so i-search mo lang. Tapos depende naman kasi sa rate yun, malalaman naman yun pag in-interview ka dun sa mismong company. So mapapansin nyo yung nasa kanan yung parang tulay, yan ay yung release ng LRT mula sa Muñoz, dulo niyan. Tapos yung isang dulo niya is nandun sa Baclaran. So kung pupunta ka ng airport, so pwede kang sumakay dyan, Baclaran ang tagos niyan. Tapos dito sa sa may Muñoz or Balintawak, kasi binago nila ang sakay ngayon na dito sa may Balintawak. So hindi ka na pwedeng sumakay doon sa may Muñoz. Dati hanggang doon yun sa may Roosevelt Station. So dito na sa may Balintawak, diyan kayo sumakay. Tapos hanggang hanggang Balintawak is mga 35 o 40 yung bayad. Andun naman may mga rate naman yun dun. Tapos kung galing naman kayo dun sa TAF, kung ang biyahe nyo is dito rin sa SM North or Trinoma, so dun sa may Pasay, MRT naman yun siya, MRT. So MRT Pasay, yung pinakadulo sa south. Tapos yung dulo naman sa north is nandito sa may SM North or Trinoma, nandun yung pinakadulo niya. So madadaan yan is mga Ortigas sa MRT, Ortigas, Shaw Boulevard, tapos Santolan, Cubao, tapos Kamuning, Quezon Ave, saka Trinoma. Diyan yung pinaka niya sa north, yung dulo niya. Sa mga probinsyano na bago, wag kayong matakot sumakay sa sa MRT or LRT, kasi paturo lang din kayo dyan sa mga sa mga kasabayan nyo kung paano process, kasi mas maganda yung may experience nyo rin na yung mga ganitong bagay. Pinaka talaga kung pinaka ma-suggest ko talaga kung gusto nyo makabisado ang Metro Manila, so gumamit yun ng Google Map. I-turn on nyo lang yung GPS nyo, tapos yun lang, makikita nyo naman yan pag may data kayo, gumagalaw yan, sumasunod. Huwag kayong matakot, kasi hindi naman kayo dito maliligaw. Tagalog naman ang salita dito, hindi naman Chinese. So kahit saan kayo mapadpad, pwede naman kayo magtanong kung anong sasakyan. Tapos kung hindi kayo sigurado, maghanap kayo ng mga pulis, doon kayo magtanong, sabihin nyo lang na naliligaw kayo, kasi tutulungan naman kayo nyan kung saan yung mga tamang sakayan. So ayun, sana nakatulong sa inyo itong aking maiksing video, kasi first time ko mag vlog ng nakabike. So sana may mga napulutan kayong aral, kasi gusto ko kasi dito bago matapos yung aking video is may nakukuha kayong mga idea ba, mga nakatulong. So malapit na rin ako sa bahay. Thank you, tsaka stay safe. So huwag nyo kalimutang i-hit yung subscribe button, tsaka bell icon, tapos select all yung para always ka notify sa mga upcoming videos.